What up, YouTube? Ako na naman, si Cyron. Ang battle na re-reviewin ko ngayon ay battle ni Zaki at ni 3D. Maraming salamat sa walang sawang nanonood sa videos ko. Comment lang kayo please kung anong gusto nyong battle na panoorin kong next. Tuloy-tuloy lang tayo as much as possible, di tayo magiging bias. Yeah. Again, Zaki versus 3D. Kalalabasan nito 2 hours ago. Yun. Gawin na natin. Skip ko na yung intro kasi Modus battle. yung pre-battle. Ang hula ako mananalo rito, prediction ko si Zaki. Hindi ko pa masyado napapanood battles kasi ni 3D. Siguro yun lang yung reason kung bakit. Pero let's see. Palagi. At sa kaliwa ko naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Magkakaiba tayo ng hinahangad ng kalagayan at suliranin pinapasan. Sa kultura patuloy kong inilalaan ang oras para sa pangarap na minamahal. Baby Jack, more beats, shoutout kay Daryl Poserio, tsaka sa Kid. Nakikinig ako. Shoutouts Killions, shoutouts Baby Jack Apparel. Silipin niyo yung mga disenyo dyan. At nanalo ng coin toss si Zaki. Pili niya mauna si 30. Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Unang laban, round 15, day 1. Pakinggan natin. 30. Malakas din ang tao kay 3D. Inayawan ko matchup natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Pandemic Pero scripted battles, tinitira niya yung PSP, no? Malamang, sino pa ba? Siya pa. Inayawan ko matchup natin sa kabila. Yay hukay na tila Wait, gagi. Sorry. May nagpapa-shoutout nga pala sa akin, gago. Sino yun? May nagpapa-shoutout sa akin sa battle ko before na nireview ko. Shit, man. Ito yata yun. Hindi, ito. Sa reaction video ko kay Katana. Wala, gago. Sino yung nagpapa-shoutout po? Tiyanggala. Comment ka naman ulit, bro. Hindi ko makita eh. Ayun. Mayeth Romano. Waiting sa review nyo po sa battle na yan. Pa-shoutout next video, sir, kay Mayeth Romano. Sana ma-shoutout. I like ko para mapanood ba tong video na to. Kay Eman Eberinde. What's up sa'yo, bro? Yun. Sorry sa gitna yung shoutout, pero shoutout sa'yo, pare. Inayawan ko matchup natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Pandemic era. Di maapula kanyang apoy at sa sunugan nag-champion yan. Kahit idaan pa daw sa flow, nagbabaga pa rin siya'y master dyan. Pero dahan-dahang nawala yung init. Pansin na rin yung burnout. Lubog sa battle man, dating kampyon ng sunugan, binabaril na lang ng water gun. That's the shit. Pinahiya niya si Rafian. Kesyo para sa PS5 na wala yung decency. Kamustahin naman natin tong nagbenta ng dangal para lang sa PSP. Si Rafian daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo. Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Yung dating Zaki na may prinsipyo, biglang nagbago na ang ihip. Mananatili daw sa flip top, yan ang pyesa niya at gimmick. Yun ang patunay na wala kang paninindigan. Tatatak agad sa isip na gawa mong baliktarin yung FT para lang sa TF. Kaya tama nga si Plaridel. Wala yan sa guhit ng iyong palad, ba't sadyang minamali mo?
Kung mismong guhit ng palad neto'y kaya lang ding takpan ng ilang libo. Hindi ka mayaman, wala kang pinanghahawakan na masisilip nila. Dignidad na lang meron sa'yo, tas nabibili pa. Pinagkalulu mo si Arik, lakang ang kwenta. Ransom nga, pinagpalit yung tao para sa pera. Weak pa yan sa scheme kapag bumar sa Ilausi. Bitch ka na Muslim, may katumbas kang dowry. Kilala nyo si Jay Mara? Isa na sa mga idolo na ngayon hinahangaan. Habang itong Zaki patapon sa ligang to tinatawanan. Nirerespeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight to tinatawanan. Nirerespeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Kaya paano ka naging Moro Beach if you can even walk the talk? Ito'y foreshadowing sa una niyang paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Walk the talk. Kaya paano ka naging siguro. Moro Beach if you can even walk the talk? If you can't even walk Ito'y the talk. foreshadowing sa una niyang ahon. All out bar speed guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP, pero di na to Don Pao, ito'y death penalty. Ito na yung judgment day, binabala ang mag-iba. Jokes on you, sa'yo na ang last laugh, ngayong pinapatawa na kita. Pansin nyo ba? Di ko dinaan sa sigaw, pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyan challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Ewan, sakto lang sa akin yun. Sakto lang sa akin yun. Hindi, siguro kasi nababaduyan ako sa term na emotional damage. Personally, hindi ako nothing against 3D or anything. Yung term lang siguro na emotional damage na ano ako, na yun lang. Napikon na to kay Yang Wan, todo spit ng kanyang laway. Tinulak si Romano at nagkos pa nga ng away. Kaya pacing ay kalmado, trip ko malumanay. Dahang-dahang dineliver kasi item medyo fragile. Umahon ka at nagset ng camp. Order niya ba? Kaso mali ka ng nilapagan, lumagpas ka sa border, tanga. There's so many ways to die, ngayong na-corner ka na. At pagsilip mo sa tent, puta wrong turn pala. Kaya sige na, sabihin mo nang tinalo mo si M-Site na amo ko. Tinalo mo si Puko na nakamukha ko, puta deja vu Tinalo mo si Romano na tumalo sa akin. May kapangalan akong Terdi ng Bataan, ubos na yung Tagalog, Paawa, Panay Wordplay, Tunog Motus, Bisaya, Mindanao. Sa paningin nila ay klaro. Kaso lumang tugtugin na yan, Zaki, parinig naman ng bago. Ayun, yung round ni Idol, sakto lang din. Maganda yung ender niya kasi parang challenge siya or like parang medyo mind games ng konti. Ayun, pakinggan natin si Zaki. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabwisit. Sabihin mo yan kay M-Zite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Threat. Talo na. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuin yung burat niya. Tanginan to, porket lumipat ako ng liga. Ba't kaya ganun yung... Ba't kaya ganun, laging binabasa si Arik, like, tinitira mo si Arik sa puwet, pag sumisip-sip ka kay Arik, like,
Di ba nakaka-cringe yun sa inyo? Sa inyo ba? Ewan ko. Ano masasabi niyo sa mga ganong klaseng pang-asar sa mga MCs na sumisip-sip kay Arik or yun, tinutumbungan si Arik? Kasi hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano mo feel about it. Gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Gago, ayos yun Rebat kaya yun? Sa tingin ko hindi rebat yun. Sa tingin ko rebat yung on the spot yun, hindi yung pre-med or anything. Tingnan natin. Kay Enigma, obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Ang bobo nito, putang ina. Ang tanga-tanga mo! Isa pa, ang tanga-tanga mo! Tapos, meron pa. Dapat sa Motus ka lang. Tsaka, wag mo akong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambody bag, kuha TF, tapos bounce. Tangin ng PSP. Alam mo sa PSP, binabanggit mo, di pinopromote mo din, tanga! Okay itong mga silip-silip ni Zaki ng mga ganito. So, hindi nag-rhyme Para siya lang nag-ano lang nang-real talk lang, pero hindi siya rap, hindi siya nagra-rap So, kayo, ano masasabi nyo? Counted ba yun? PSP ng PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Tanginan to, tumumpak panay kuda, padederechoing kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo. Yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngi niya lubog pa rin. Ang lalim ng dimple, sing lalim ng sinkhole. Humpak ng makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. Ba't ba ganyan yung pisngi mo, ha? Iba talaga si Zaki mag-rhyme, no? Putang ina. Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Kung si Mukha talaga, EJ boss, Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Ang ina mo, gagawa. Lupit nung mga joke si Zaki rito, men. Salang ka muna bago mag-champion. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, mongoloid. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, bay ka ngayon. Bay ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampyon? Nung sinusulat mo yung 30, high ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, daming palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mga ngamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro to wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip top, si Unico, kanyang ancestor. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch ring katagalan ng guilt trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap, parang missing sa bungero. Kaya say your goodbyes at
text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight To the point! Putang ina mo, pangalawang beses niya ginamit yun. Sa isa buhay yata yung first, hindi, gago. Sa sunugan yata niya ginamit yung first time. Slant yung mga rhymes pero straight to the point. Saan yung ginamit yun? Sa ano? Sa sunugan sa Kumu ba yun? Pakisabi ko saan yun. Sabihin ko daw yung kina M-Site. Sorry. Gogo. Kala niya Ender na, ganun ba kalakas? Sorry. Isa ba? Bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Sabihin ko daw yung kina M-Site. Sorry. Gogo. Putang ina ka, para kang gago. Tanginan to, excited na matalo. Ang galing nun. Putang ina, ang bilis. Ang bilis ng ginawa ni Zaki. 2 bars back. Putang ina ka, para kang gago. Tanginan to, excited na matalo. Talo na. Oo, ang dami ko ng talo. Nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, Nakabit niya pa yung ganon, yung talo. Tang inang yan, ang lupit doon, mga ganong moments, no? Siguro kung ikaw yung rapper, no? Yung on the spot na banat mo, siguro, yun siguro una niyang ginawa nung ano siya, nung na-interrupt siya ni 3D. Inisip niya na kung ano yung kasunod ng slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Tapos, talo. Tapos, siguro in-incorporate niya doon na dapat talo. Excited na matalo. Gago. Talo. Oo, marami akong talo. Oo, ang galing. Yung mga presence of mind type shit. nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, action pack palagi pag nang di-disrespect. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung BMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow, he's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nitong bobong abnormal. Puro 4-bar setup tas may awkward na tono sa 3rd bar. Yung lyrics niya redundant, kadalasan ay isang disenyo lang. Meaning yung 3D katagalan naging one-dimensional. Siya na daw yung mas mabenta kasi meta mga sulat. Yung mga sumusunod sa ganyang meta, mga meta sa utak. Brutal ako mag-spit, madiin, kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sinong pinagmamalaki? Putang ina. Kaingin, ano kayong kaingin? Pero, ano yung tusta yung puno sa kanya na parang kaingin. Kaingin ba parang sunog talaga yung forest? Kaingin? Search ko nga. Kaingin. Sige, ganito na lang. Ganito na lang natin search para kita nyo rin kung paano ko sinesearch. Kaingin in English. Burn, hillside, Negro Maze, research, kaingin, let's see, kaingin in the Philippines. Kaingin, is the predominant form of agriculture responsible for deforestation. Oo nga, yun nga, deforestation. Something to do with deforestation. Ang galing! 2 bars back. Sa utak,
Bagal ako mag-spit, madiin, kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sinong pinagmamalaki mo, si Sak? Para iyong career ma-boost, gusto mo isama mo na si Six Threat. Katayin ko na rin yung Cubs. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves. Ganyan ako pumatay ng 3. Dinamay ko pati yung Roots! Fuck! Fuck! Ang lupit! Lakas! First round, Zaki. Daming stage presence wise, punchlines, ender, on the spot, freestyler ability, putang ina, kain first round. Pasensya na kung sumabat ha. Ahon ka. Gustong gusto ko yung mga ganun, putang ina. May sasabihin siya about sa nagkamali siya, pero gustong gusto ko yung mga ganun. Minsan boring yun kung be-breakdownin mo kasi parang ma-mind gamesin mo syempre yung audience tsaka yung hurado. Kunwari, ganito gagawin mo, ganito yung style mo, bla bla bla, para pag bumanat na yung kalaban, mas titingnan mo, like panonoorin mo talaga yung kalaban kung ganun tama nga yung observation nung isa. So si Zaki, nagawa niya yun kay 3D. Nagawa niya yung ganong style or ganong klaseng atake sa na hindi boring, ang angas niya, men, putang ina. Kasi trip ko na sanang lunurin siya. Hindi ako excited matalo, gago, excited akong Talunin dudugin ka. ka. Ang ina sinasabi nito, kamukha ko daw si Fukuda. Alam ko. Yun ang linyang pinapahype. Okay nang maging kamukha ni Fukuda basta di nabasahan ng Miranda rights. Sabihin ko kay M-Site, masyado nang matatanggal ako sa motostol eh. Wag na. Bouncers! Pag di nyo inano to, magsasabu ako. Testing mo. Alam nyo bang nahuli to? Branding nga, nakakatanga. Di niya nagamit yung Zaki moves nung may sumigaw ng walang kikilos ng masama. Nung pinupusasan na siya, di tugma mga sinasabi. Lay magrason, islant ang mga rhyme kaya straight na kulong. Tapul, nadali ka, boss. Si Sak di ba? Si Sak daw, inistartan ka lang ng wasak na Kawasaki, natalo ka na. So paano na lang kaya pag pinaandaran pa kita? Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Putang ina, marami ng ganito sa Baclaran mga Muslim. Kadalasan sila yung nagbibenta rito ng mga equipment para sa cellphone, mga accessories, yung mga tempered glass. Yan, sila yan. Alam ko sa San Juan din, sa Green Hills, puro Muslim din yan eh. Yun yung business nila kadalasan eh. Ayun. Muslim. Kinaangas mo ba yon? Di ba nagbo-boxing ka din? Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon. Tangina ka, subukan mo magbasa sa harap ko. Ang bagal ko ron ah. Sabi ko pa naman, mouthpiece mo, chicharon na naman, tangina. Muslim nga pala, bobo ka ron. Irarasenggan kita. Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon. Tangina ka, subukan mo magdasal sa harap ko, irarasenggan kita. Gago ka, ang sama ng ugali nito, tangina. Kasi yung mga Muslim, di ba, pagka nasa mosque or like, pag magdadasal sila, may carpet lang. Nakadapa silang gano'n. Respeto sa mga kapatid nating Muslim. Pero Yan. itong kasapi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng tulong? Ben Bisaya. Kita mo na? Jokes na, bara pa?
ikay tatapusin sa paraan kung saan sa nakilala ang novelty par ay sasabay. Tugmangang chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Pero matanong ko lang, Gago ka. Ang lakas nila. Pero hindi yata sa comedy bar kasi namatay si Chocolate. Kung namatay si Chocolate sa comedy bar, lakas nun talaga. Sobra. wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni kay Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid edi promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi si Gaudi surrogate, para talagang maisip i-rhyme sa chocolate. Nag-1 to Nilait niya 1. misis ni kay Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid edi promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi si Gaudi magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang trono fake, yung boses iniipit, kala mo na suffocate, sharpshooter kalaban mo, naka auto aim kung sakaling mag-survive. Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin, mga 4 to 8 gamit Zorro Blade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate. Ano, talo ka na? Talo ka na? Talo ka na? Grabe! Aware ba kayo na ang slant rhyme sa mga MC ay pinagandang term sa pinilit itugma? So palakpakan natin, Zaki Slant Rhyme King, ang ari ng pinilit na tugma. Pansin nyo kanina ba, dinadaan lang sa para Galing. Sa totoo lang kasi, kung makata ka or like, kung rapper ka, nagsusulat ka, sobrang limited lang kung gusto mo sabihin yung gusto mong sabihin sa magkakatugma na letra. Tama naman talaga yon. Style talaga siya. Pero kasi kung paano sinilip ni 30 yun, pinagmukha niyang mahinang estilo yung slant rhyming. Kung tugmang-tugma lahat yung mga sinusulat mo at saka natatawid mo yung punto mo, putang ina. Ba't ka, di ba? Ba't ka pa nagsaslant rhyme? Eh, galingan mo na lang magsulat. Parang ganun yung sinasabi ni 30 rito. Pinagmukha niyang, flushes lang yung slant rhyming, tapos royal flush yung, gets ba yung reference ng poker? Ganun kalakas. ang dating, kabigla. Pero kung di ba isisigaw ni Zaki yung linya, may diin pa rin ba? Kasi panay lang yan flex ng sound. Pero punches pambatibot. The Voice nga kung ituring kasi kailangang i-press yung round para judges mapaikot. Kasi pansinin nyo ha, pakinggan nyo linya na ito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni. Putang ina. Naghuhubaran sila na style dito, men. Tang ina, game. Ha, pakinggan nyo linya na ito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni. Parang knee pads. Hello, knee pads nga eh. Sa knee talaga yun. Ang ina nito, yung baliw may kalalagyan sa akin. Mental hospital. Malamang san ba dapat? Gago ka. Kita nyo kanina bago mag-umpisa. Scary voice. Pagkatapos mag-rebat, nagre-rebat na din pala ako, no? Talo. Pagkatapos mag-jokes, nagjo-jokes na din pala ako. Tinatanga mo lang yung crowd. Tas kayo, di man lang na-conscious. Hindi ka straight to the point, Zaki. Pinopoint mo lang yung obvious. Gusto nyo ng sample? Sample ha? Polluted na yung Agos. Tungboy anak ng puta. Nagmistulang ilog Pasig. Yung flow panay. Kahit di ko nasabihin, alam nyo na eh. Di ba? Sinusubo mo kasi yung bawat meaning. Tipong last line hingi. Oo, unpredictable ang rhyming pero punchline hindi. Nung nagkainitan sila ni Yang Wan, babakbakan kita.
Keso agad niya daw tinapos at katha niya di bitin, ulul. Kung nagbabakbakan nga yung structure, it means wala yang finishing. Iiwanang may karatula tong adik sa daan, walang masasampa na kaso, yaimatik na naman. Unknown magiging killer, ito'y dating paraan, valid na ang reason pagkat sa akin ng laban. At eto na, mga katropa, may isang style akong hindi pinakita ngayong gabi. Di nyo yan maririnig all day. Di mo gugustuhin marinig yung thirding na ground ring walang wordplay. Ano kaya yun? Baka, ano ba yun? May reference ba yun? Ano bang, ano yun? Or pare-parehas tayong intriga rin sa sinabi ni 3D? Excite. Pero sobrang laki ng nilakas ng round ni 3D from first to second round. Diyos ko po. Ano yun? Gago ka. Parang nawalan ako ng walang dating si 3D ng first round. Tapos yung second round niya, men. Lahat ng jokes niya pasok. Stinrip daw niya si Zaki. No, hindi masyadong okay lang naman yung mga ibang silip niya. Pero yung punto niya kasi na hindi straight to the point. Hindi ka straight to the point, pinapoint mo na yung obvious. Gusto ko yun. Pa ba? Yun. Gusto ko yun. Gusto ko si 3D for sure sa second round niya. Zaki, tingnan natin. Hindi naalog si 3D. Sa 3D. Pero, first round, Zaki. Tingnan natin. Tayo ng rounds nito, nakakainip. Hindi ko daw gustong makinig ng thirding walang wordplay. Talaga! Tapos, hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano kung Hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano ko ba mapapatunayan ditong Muslim ako? Gusto mo, pugutan kita? Tangina, dinadama yung pagka-Muslim ko. Grabe to. Anong gusto mo? Banggitin ko yung relihiyon ko sa The Battle? Ano ako, si Rapido? Tapos, di daw ako proud sa pagiging Muslim. Para kang gago. Anong gusto mo, gayahin kita? Nag-Muslim na ako, Rick! Ubus na yung Kristiyano! Talo na! Talo pa rin sa round 3. Tsaka, dinadamay mo yung hassle ng mga Muslim, ah. Eto para sa'yo, dirty finger. Paano kita kakabitan ng tempered glass kung yung cellphone mo 3310? Paano? Dirty finger, 3310. Nanginginig! Feelingero to na battler, sobrang yabang talaga. May kay Zaki, no? Parang, alam mo kabado siya eh. Pero kung paano niya shake off or i-rub off yung niya. Tulad kanina, bulol siya. Hindi naman siya pinagtawanan ng sobra or like, hindi siya nakasira talaga na round yun na parang tong nabubulol-bulol. Alam mo yun? Pag nabubulol siya, inaano niya na, binabrush off niya na parang wala nangyari eh, no? May something about the way na baliwalain niya lang yung kaba niya or yung, no? Agree ba kayo ron? Arroganteng up and comer, puro lamang yan amba. Bibigyan ko ng reminder tong Makata na lampa, hindi ka lehitimo na rapper kung wala ka pang kanta. Huwag puro battle, Terde. Dapat matuto ka rin na mag-spit. Gusto mong sumikat? Makabuo ng awiting pang hit? Gumawa ka ng kanta tapos budots gamitin mong beat! Hala! Ubus na yung Tagalog! Log! Ubus na yung Tagalog, log. Yan ang ahon! Yan ang ahon!
Siya daw yung batang tirador, Lil Fluvert. Siya rin daw ay tirador ng timog, talagang bida. Tanga, ikaw yung tirador ng timog na walang tira. Ginamit yung ender ni Sixth Threat, yung malinis magtrabaho. Abnutong 30, wala akong pakialam kung malinis ka rin magtrabaho, bitch! I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. Ito naman, katulong lang ni Emzite, maglinis ang trabaho! Pero mahusay naman niya mag-perform. Kaya maraming nawili at nabibilib. Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon, lalo pag yung daliri niya nanginginig. Nagsanay! Nahimik! Tang ina, kinigoy, bineterans mo ng veterans move na si Zaki, no? Tang ina, sa ganito kaagang ano. Wow, galing. Gagawa, ibalik natin. Ay! Nanahimik! Lahat ng yan inipon ko! Kinabahan ako bigla, parang magsi-seizure to. Iba talaga mga galing probinsya ang angas ng galaw. Putya, para kang si Aling Dionisia pag may laban si Pacquiao. Kaya paano mo nasabing ikaw yung mas better MC kung malinaw naman sa amin na meron kang epilepsy? Puta, may variety siya ng ganun, ah. Ano nga yung sinabi niya kay Kiram? Kundi na gumagana ang iyong testicles. Ano nga yun? Ano yung sinabi niya ron? Yung sinabi niya yun. Ano, kung ano man yun. Para ganito yung variety niyan. Naman sa amin na meron kang epilepsy. Na-offend yan kasi tinawag siya na bay. Agad yang nagdaramdam. Di niya alam sinabihan siya ng bay kasi nagpapaalam lang. Pansin niyo ba? Wala tong ibang ginawa kundi palaging dumaing. Madalas nagdadrama, napakapangit nung dating. Ultimo nga mga Bisaya, medyo nalito na rin. Ganyan ginagawa niya para kayo'y manipulahin. Mga galawang pilit, kaya nakakainis. Ako'y wala dyang respect. Para mapabilib mga tagapakinig, panay paawa, epek. Siya daw ang hero ng Bisaya, kaya nagtrending. Ulol, ang tawag sa ginagawa mo ay Bisaya baiting. Paano ka naging hero ng Bisaya? Iho, nagkukunwari ka lang ata. Kung totoong may pakika sa Bisaya, di mo pagmumukain na kawawa. Ginamit mo lang mga Bisaya, ikay nag-take advantage. Ginamit mo lang mga Bisaya, pamparami ng fanbase. Ginamit mo lang mga Bisaya para umangat ng husto. Ginamit mo lang mga Bisaya para tumaas yung views mo. Yung mga Bisaya, pinaplastic lang ni Gago. Laging praktisado. Adik na masyado, ginagamit pati tao. Siya daw nag-angat sa Bisaya, pinalakpakan pa to. Hindi mo inangat mga Bisaya. Sila nag-angat sa'yo. Ayaw niya daw sa stereotyping. Na-o-offend pag sinabihan siyang Bisayang katulong. Kaya nagpanggap na tagapagtanggol mga tao'y nabudol na paniwala. Anong pinagkaiba mo sa mga nang si stereotype kung ikaw mismo ginawa mong katulong mga Bisaya? Whoa! Tangina, yung stereotype katulong Bisaya, yun nga yung stereotype nun, parang double meaning na katulong Bisaya, yung Bisaya yung nagpasikat sa kanya. Ang ina, ini-explain pa yun. Gets nyo naman eh, ano kayo? Engot? Game. Eto, simpleng rebat, gagawin ko tong tanga. Wala daw akong ibubuga. Ha! Wow. So, second round, tatablahin ko yun. Tabla ako sa second round. Ang inan to, sigaw ng sigaw, feeling dope ang bobo. Ubusin daw yung Kristiyano kahit na di ka pa rin makakakain ng pork adobo. Gago. Ang ina ka. Ginamit ko daw yung Bisaya. Malamang Bisaya ako. Langan gamitin kita. Tanga ka pala eh. Sa round na to,
Pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Sayang yun. Sayang yung sinabi niya, yung malamang Bisaya ako. Sana kahit ni-rhyme niya. Pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Yay di ko magets. Lalo na kung galing sa isang tatay na sariling anak, di niya ma-flex. Akma nga sa una niyang rap name na sa Japang binabago, na kaya pala siya ransom kasi may batang tinatago. Si Poison daw, may broken family, ulirang tatay, brother galing, ulul di rin buo pamilya mo at single father ka din. Si Libgram mukhang pera, kaya daw pa na-review ng battles. At pagbebenta ng damit sa kahirapan naging answer. Samantalang, gumawa din to ng channel, nagre-review ng mga battles, na mamag-asang pumutok yung brand ng Baby Jack Apparel. Romano, pati ako daw, addict, pusher, kada ikot natatakel, pero siya yung nakulong dahil sa pagtutulak na hassle. Mga masasakit mong sinasabi, nagre-reflect din sa'yo pare. Tugma pa yung spit. Danas mo lahat ng negativity nila, alam kong it's hard to admit. Kinain mo din mga sinabi mo, like it's all part of the script. Saktong nilamon mo yung tulak, single father, mukhang pera, cause you are what you eat. Hypocrite. Gaya ng panlalait niya ito kay Unicong magnanakaw, di ba? Pero may linya siyang, kabaliktaran ako ng live. Ako ay evil. Lyrics yun ni Eminem sa kanta niyang Spacebound, di ba? And love is evil, spell it backwards, I will show you. Magnanakaw ka din. Anong irarason mo? Di mo kilala si Eminem? Netong buta. Medyo shady yung galawan. Martial Matters ninakawan, nilagay sa rounds niya, tol. Nangailangan ka na ng martial para lang sa crowd control. Speaking of control, payag ka nun? Battle nyo ni Yang Wan, pinabura ni Phoebus. Tas imbis ikaw yung... Gets ko naman Martial Matters, pero ang haba nun para lang sa crowd control na parang hindi siya, siguro para sa akin hindi siya straight to the point enough para pahabain mo ng ganon. Or like, ang daming setup Eminem yung reference mo 'di ba? Sayang, ewan kung yun lang sa akin. Sayang lang. Ganda sana, nag-aabang ko ng tangina. Alam mo yun? Yung kampihan si Kuya Drupa pinaburan ni Phoebus. Yung arrogant, ginawa niyang arrogant. Yung A naging E, gumana pa yung aret. Ang daming laro sa AE tol, but humanap ka ng pangit. Andre. Alam niyo bang nag-live to? Pinagtanggol niya yung PSP about dun sa judging na Benito. Pero nung ikaw nagka-problema, walang nakita sa kanila maski anino. Nung dinilit yung video niyo, ba't di ka nagsalita? Dala na rin ng takot. Naging inactive ka sa social media, inulan ka ng batiko, sagad na rin ang sabog. Habang mga flip-top MC, pati mga staff, kanya-kanyang post. At isa ako dun, kaya tulongges na yawa, tangina mo, nakilala ka sa sigaw pero nung panahong di mo kayang umimik, kami pa mismo bumoses para sa'yo. Hipokrito. Laban nila ni Lipcram, ang dami niyang sinabi kay Shei. Mga baho nilantad. Ending, sinasalo na siya ngayon nung taong minsan niyang nilaglag. Face the reality. Sa kabila ng kinakaharap mong issue, hindi ka iniwan ng pamilyang to. Mahiya ka sa balat mo. Nakakapikon bro na yung minsan mong tinalikuran nung oras ng kagipitan, yun pa nasa likod mo. Tingnan nyo, parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, no? Explain ko. Dinaan ka kasi sa hash money ay napiling maimprenta. Tung witness na pa-back out para di uminit yung eksena. They made you shut the fuck up. Bayad kang nanahimik, ganun ka easy, walang kwenta. Napatunayang money talks nung napatahimik siya ng pera. Alam kong magiging lamat na sa'yo tong angle na to. Di ka tatantanan. Pero bilang kapatid mo sa eksena, ako pa mismo gagawa ng paraan. Hihiramin ko ang
tatatay machine ni Tipsy upang ibalik ka sa nakaraan para unang PM pa lang sa Unifibus, magawa mong ayawan. Joke lang, tangina mo, ba't ko naman gagawin yun? Kung ihiramin ko yung time machine, ipapabalik ko to sa panahon kung saan siya nakulong. Tinapakan ko ang pagkatao, durog at sobrang bloody. Unang araw pa lang ng ahon, yari na si Zaki. Oh, gagi. Sayang naman. Sayang naman, Dirty. Ganda ng mga ano. Nag-iabang ako na something from Ender mo. Yung tatatay machine na nostalgia ako ron. Tapos ganun lang yung punchline. Alam mo yun, sayang. Damn. Yun lang. Medyo nag-fall off. Pinakamalakas yung round 2. Medyo, malakas yung third round niya kaysa sa first round. Pero sobrang konti lang yung nilakas ng third round niya versus sa first round. So, ang inang yan. Zaki, let's go. Third round. Tangina, ginaya ko doon si Eminem. Yung live, tsaka evil. Napakinggan mo yung fuel. Continent, continent. Ako ginaya ni Eminem doon. Oh. Sabihin mo, di ko kilala si Eminem. Tangina mo. Si Enigma nga lang kilala mo sa Maynila eh. There's levels to this shit, man. Tapos, di daw ako tinalikuran nila Enigma. May mga pagganon-ganon. Tangina sila lang yon, di ka kasali dun. Tapos, dinadawit pa yung issue ko kay AE. Mga bara ang kukorni. Anak ka sa labas ni AE 30, kapatid mo si 4D. Sino si 4D? Ano na? Ano 4D? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Baduy talaga pag motos eh. Pukin ng... ayaw ko sa... Bati pa rin tayo ah. Naalala niyo yung Sun and Moon Challenge? Yung sa TikTok? Makinig kasi epic tong kwento. Gumawa to ng verse dun sa Sun and Moon Challenge tapos dinis niya si Lenny Robredo. Dapat sa'yo nagpapacheck na may sira yung isip mo. Sipin nyo, love song yung tema ng diss ng politiko. Eto na ba yung bago nyong meta? Kung mag-rap tang ina, napakalayo sa tema. Check nyo yung video. Kasama niya yung girlfriend niyang pangit. Nag-entry sa challenge tong MCing retarded na hirapang sumabay sa tema kasi mentally challenged. Nung isa buhay, kino-call out niya si GL. Hangad niyang katapat. Ayun, kay Romano pa lang, laglag na agad. Ginago kang marahan, ikay pinagmo kang basahan. Hindi nakuha yung panalong hinahabol kasi nauna yung yabang. Oo, yumabang yan masyado. Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Bakit sinabi yun ulit? Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Okay. Siga. Mula nung nagkampiyon, tang ina, hambog na yan. Bakit po ang yabang mo? Eh di ba ampun ka lang? Alam kong para sa'yo ang usapin na to ay awkward. Kasi yung magulang mo, di ba iniwan ka sa Tom's World? Kumagana pa rin yung slant tribe po. Tangina naman. Tom's World. Kasi naman, no? Hindi, pagka isasadya mo na isa slant tribe mo yung ano mo, hindi mahulaan ng ano.
kalaban mo or like ng audience, yung sasabihin mo sunod. Yun ang advantage nun. Kasi yung magulang mo, di ba, iniwan ka sa Tom's World. Sinakay siya sa rides. Storytelling na rin. Punta pa kasi dito eh. Sinakay siya sa rides. Ang saya niya, tangina. Tapos paglingon niya, ayun, nawala na sila. Kaya stop acting bright, wala kang bragging rights. Diretso na sa afterlife itong adopted child. Sa tuwing may family gatherings, laging out of place, hindi appreciated. Sa mga kwentuhan, hindi siya makarelate. Kasi hindi sila related. Kaya pala madrama ka at yung habit na yan ay hindi mo mabago-bago. Kasi yung mga inakala mong kamag-anak mo, putya, hindi mo kaano-ano. Pangalan ng grupo niya, unknown. Mga kupal na baguhan. Kulit ng group name nyo, unknown. Parang tunay mong magulang. Mga baon niya na'y kulang kasi wakang bata na to. Ako'y masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Ano? Gago, gumamit na ba nun? Ang galing naman nun. Masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Papa, mama. Ano? Nagets mo ba yung bawat bara? Buti pa yung wordplay ko, may papat mama. Tanginan to, pinagtatawanan sa Maynila, ang puta. Ang hilig mong mag-character breakdown, mga kalaban mo, pinupuruhan mo masyado. Ganun ba Ang talaga sa hilig inyo? mong mag-character breakdown, hindi mo nga alam yung totoo mong magpagkatao. Masyado ka ng filler, hindi na yan normal. Umaas na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha. Talagang Yung movie kasi Orphan di ba? Alam niyo ba yun? Kung alam niyo yung movie na yun, baka maanoy kayo sa akin. Pero yung movie kasi may orphan tapos yun, killer siya. Ayun yun. na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha. Halatang worried at threatened. Sobrang kabado mga tao'y naboboring sa presence. Ang kukorni ng sentence. Kawawang bata hanggang ngayon hindi niya pa rin nakikilala biological parents. Kaya malamang sa malamang, tong nerdo ng lumo. Halatang siya'y nasaktan sa mga bersong pandurog. Nilatag ng maayos mga detalye para sa konseptong pandulo. Inexplain ko lang na siya'y adapted para magets nyo ang punto. Ampon! Ang punto. Let's go. Zaki yun, for sure. Diba? Flip top out 15th day 1. Una laban ng gabi. 30 versus Zaki. Mag-i-ice pambe. Posible rin may isang boto si 3D dahil sa second round niya. Pero Zaki yun. SS para sa kanilang pareho. At ang boto ng Urado, 4-1, magigay Tangina mga prediction ko talaga para kay Zaki. Con, respect. Ayun, si Zaki yung nanalo, men. Nag-enjoy ako sa battle na yun. Gusto ko yung battle na yun. Sana may mga ganda pang lineup na ibigay sa atin si Ari kasi napakasarap manood ng battle rap. Ayun, comment lang kayo kung anong gusto nyo battle na panoorin ko sunod. Sorry, hindi ko napapanood yung iba kasi napanood ko na Masyado ko siyang recently ko napanood or like masyadong ganun para panoorin ko ulit at maging authentic yung reaction ko. Alam mo yun? Baka maging boring lang kasi yung video. Kunwari, magpapareview kayo ng battle, sabihin natin ni Looney. Si Looney, matagal ko na, pinanonood ko talaga si Looney before pa kabisado ko pa mga balan. Alam mo yun? Boring yung kasi parang, sasabayan ko lang, alam niyo yun? Well, kung okay lang kayo ron, okay lang din naman. Actually, we're gonna make it fun, okay lang. Pero ayun, salamat, marami. Comment, like, and subscribe. Padamihin pa natin yung subscribers natin, please. Tsaka view naman kayo dyan, click nyo lang. Tapos mag-i-skip yung ads kung alam mo may ads na yun, Pero,
Nood lang kayo dyan. Gawin nyo akong podcast. Kung nag-workout kayo, pwede nyo akong pakinggan habang naglilinis kayo ng bahay. Nood din tayo ng battle rap magkakasama. Walang problema yan. Masaya yan. Okay? Peace out. I'm out.